Pag hindi natin napaglabanan ang ating katawan at pag hindi natin napaglabanan ang ating kaisipan patungkol sa mga bagay na pwedeng mag-crave sa atin na hindi naman talaga kailangan, walang mangyayari sa ating pag-iipon. Ako po muli ang inyong Manong San na nagsasabing magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga katulad kong OFWs sa buong mundo. Ang vlog na ito ay continuation sa ating previous vlog. Ito yon. So sa unang vlog na ating diniscuss, ito ay yung paraan ng pag-iipon patungo sa maayos na pag-iipon. So sabi natin dito, ang pag-iipon, kalakip nito ng matinding disiplina sa sarili, sa kalusugan, at sa iba pang mga bagay. So mapapansin natin na ang pag-iipon ay hindi yung basta mag-ipon ka lang. Hindi yun eh. Kailangan, bago pa tayo mag-ipon, isaalang-alang muna natin ang ating ugali. Isaalang-alang muna natin ang ating layunin. Bakit ko nasabi ito? Kasi napaka-importante. Kasi usually, ang karamihan sa atin, nag-iipon tayo na hindi muna natin pinapag-aralan ang ating mga sarili, na hindi muna natin pinapag-aralan ang ating ugali. Ano ang ibig kong sabihin? Simple lang. Una, kapag tayo mag-ipon at ang ugali natin ay maluho, magastos, we prefer to buy our wants, not our needs. Kumain ng sobra-sobra. Minsan nga, kahit marami pa tayong pagkain na nakaimbak, hala, bili doon, bili dito. So hindi tama yon. So minsan nga sinasabi ko noon, kahit busog na tayo, hindi na nagki-crave. Pero ito, delikado. Poisonous yan. Yung ating kaisipan ang nagki-crave. Na bumili ng mga bagay-bagay na hindi pa kailangan. Na bumili ng mga pagkain kahit marami pang nakaimbak o kaya nakatabi, sige, bili pa rin. Isa pa, yung palaging lumalabas tayo ng bahay, yung palaging namamasyal. Siyempre, pag mamasyal tayo, palagi, marami tayong ikonsidera dyan. Yung pamasahe, yung pasundot-sundot ang bili, kahit pa sabihin nating malit na halaga lang yan. At ito pa, habang namamasyal, nagwi-window shopping, at pag may nagustuhan tayo na out of our budget at hindi naman talaga natin kailangan, anong ginagawa natin? Binibili natin. So minsan, hindi yung katawan natin ang nagki-crave. Ito, napaka-delikado to. Pag hindi natin napaglabanan ang ating katawan at pag hindi natin napaglabanan ang ating kaisipan patungkol sa mga bagay na pwedeng mag-crave sa atin na hindi naman talaga kailangan, walang mangyayari sa ating pag-ipon. So muli, ang sinasabi ko kanina, ang pag-ipon ay hindi lamang mag-set ka ng iyong goal, ng iyong time para mag-ipon. That's it. Hindi yun. Alamin muna natin ang ating ugali. Maluho ba tayo? Magastos ba tayo? Yun yun. Bago pa tayo mag-ipon ng may kaseryosohan. Napaka-importante yun. So maraming tao na nag-iipon, pero hindi nila ini-examine ang kanilang sarili sa paggastos, sa paglustay, sa pagbili ng mga bagay-bagay na kanilang wants at hindi needs. So at the end of the day, yung ating ipon, nahuhugot pa rin. Bakit? Kasi yung ating ugali ay hindi pa maayos. Kaya nga mapapansin nyo, yung unang hakbang para tayo makapag-ipon ng may kaseryosohan, kapag ka talaga gusto mo mag-ipon, na-determined ka, para sa akin, ang unang gawin natin, magdala ka ng may kalakihang pera, medyo gutom ka, pumunta ka kahit saan, pumunta ka sa mall, o kaya sa mga lugar na po pwedeng attempt ka na gumastos. Yun yun. Kapag ka napaglabanan mo, or na-resist mo ang mga attempts na po pwedeng gumastos ka, na hindi naman talaga kailangan, kapag ka napaglabanan mo yun, medyo may disiplina tayo sa pananalapi. And we're kind ready to save money. Medyo lang yun. Sa pangalawang pagkakataon, pangatlong pagkakataon, kapag ka napaglabanan mo ulit, doon ka na handang makapag-ipon. Bakit? Kasi ito talaga ang nakikita ko kung bakit tayo mga Pilipino, lalong-lalo na sa karamihan sa atin at sa mga ka-OFWs ko, ay hindi talaga nakakapag-ipon ng maayos. Kasi nga,
hindi na paglalabanan. We could not resist the call of spending, especially once. Pag napaglabanan natin yan, doon pa lang tayo talagang pwede makapag-ipon ng seryoso. So ito yung pangalawa. Kung talagang seryoso tayo sa pag-iipon, ikat na natin or bawasan na natin ang mga bagay-bagay na atin nang nakasanayan. Ano ang ibig sabihin? So start na tayo magbawas ng mga wants natin. So mas lalong bibigyan natin ng pansin yung ating needs. In this way, we could able to save more. Pag napaglabanan mo yun, o kaya nagawa mo yun, ang pangatlong gawin mo, level it up. Mas lalong bawasan mo pa. In this way, ang pumapasok sa isip mo kasi, ang pag-ipon. Kapag ka nasanay ka niyan, maingganyo ka na pwede ka nang mag-ipon. Road to save money with consistency. Accompanied with discipline. Napaka-importante yun. So overall, kapag ka napansin mong nangingibabaw na ang iyong needs at hindi yung wants, ready ka na. Na makapag-ipon na may kaseryosohan. Na makapag-ipon ng mas maayos kumpara doon sa ating nakasanayan. Ano yung ating nakasanayan? Yung mag-ipon tayo na hindi muna natin pinapag-aralan o kaya inaayos ang ating sarili, ang ating ugali patungkol sa tamang pag-iipon. Kapag ka napaglabanan natin lahat yun, kapag ka nagawa natin lahat yun, ready ka na talagang mag-ipon. Muli, na may kaseryosohan at may layunin kung bakit tayo mag-ipon.